Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang pangako sa mga nagtitiis ng pag-uusig. Ang marami sa atin ay nakaranas po ng mga pag-uusig mula sa ating mga kakilala, kaibigan, at mga mahal sa buhay nang magpasya tayo na umanib sa iglesia. Nagawa nilang usigin tayo sapagkat hindi nila nauunawaan ang kahalagahan ng Iglesia ni Kristo at ang ginagawa nating pagsunod sa mga kalooban ng ating dakilang Ama. Subalit, hindi natin inaakala, hindi natin inaasahan na darating ang panahon na ang uusig sa atin ay ang kasalukuyang mga nangunguna sa Iglesia, ang mga ministro at ang mga tagasunod nila. Dapat nating maunawaan ang dahilan nito upang huwag tayong panghinaan ng loob o mawala ng pag-asa. Dapat ba nating ipagtaka, mga kapatid, ang mga naranasan nating pag-uusig noon at maging ang mga pag-uusig na nararanasan natin ngayon? Dumako tayo sa unang bilang. Ano po ang ipinagpauna ng Panginoong Kristo na daranasin ng kanyang mga alagad sa sanlibutan ito? Ang sagot, sila'y kapupuotan at pag-uusigin. Sa kasunod na bilang, bakit hindi natin dapat ipagtaka kung tayo'y kapuotan, pag-usigin ng mga taga-sanlibutan? Ang sagot, ang Panginoong Kristo muna ang kinapuotan bago tayo. Sa kasunod na bilang, anong dahilan? At tayo'y kinapupuotan at pinag-uusig ng sanlibutan ito. Ang sagot, dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo na taglay sa atin. Ano ba ang tawag sa atin, mga kapatid? Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ang nagtataglay ng pangalan ng ating Panginoon. Itong dahilan kung bakit ang marami sa atin ay nakaranas ng pag-uusig ng mga taga-sanlibutan nang magpasya tayo na umanib sa Iglesia ni Kristo. Subalit, gaya nga ng nabanggit natin sa unahan, dumating ang pagkakataon na hindi lamang ang mga taga-sanlibutan ang napuot at umusig sa atin, kundi mismong mga nangunguna sa iglesia. Itiniwalag nilang marami sa atin dahil sa pagtatanggol natin sa mga aral ng iglesia, pagtatanggol natin sa iglesia, laban sa mga sumisira nito. At yun ang katunayan. Tunay tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sa ikaapat na bilang, mga kapatid, dapat ba tayong magdamdam kung tayo'y makaranas ng pag-uusig dahil sa pagiging tunay nating mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang sagot, mapalad ang mga inaalimura at pinag-uusig dahil kay Kristo sapagkat malaki ang ganti sa kanila sa langit. Ang ibig sabihin, mga kapatid, nung inaalimura ay pinagsasalitaan tayo ng kung ano-anong masasamang salita para saktan ang kalooban natin. Siraan tayo sa ating kapwa para tayo ay kanilang itakwil. Gayunman, hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat magdamdam, sapagkat mapalad yung mga inuusig, yung mga inaalimura, sapagkat ang sabi ng Biblia, malaki ang ganti sa kanila sa langit. Sa kasunod na bilang, sino pa ang ipinagpauna ng Panginoong Kristo na uusig sa atin? Ang sagot, basahin natin. Ang ating sariling kasambahay o ang mga mahal natin sa buhay. Kaya hindi katakataka na ang marami sa atin ay pinag-uusig noon at maging ngayon ang ating mga mahal sa buhay. Noon, dahil sa pag-alis natin sa maling relihiyon na ating kinamulatan at pag-anib sa iglesia.
Ngayon naman ay sa pagsasanggalang natin sa iglesia. Sa ika-6 na bilang, anong inaasahan ng Panginoong Jesucristo na gagawin natin kung usigin tayo ng ating mga mahal sa buhay? Ang sagot, dapat nating ibigin ng higit ang Panginoong Jesucristo kaysa sa kanila. Bagamat pinag-uusig tayo ng ating mga mahal sa buhay, ay hindi nangangahulugan na mawawala ng pag-ibig natin sa kanila. Subalit, dapat nating ibigin ng higit ang Panginoong Jesucristo at higit natin siyang pahalagahan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Sa ika-7 bilang, anong dapat nating tandaan kung tayo ay mapintasan at pag-usigin upang hindi tayo mawalan ng pag-asa? Ang sagot, mapalad ang mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa atin. Di ba napakabuti nun? Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa atin pagka tayo ay inuusig at napipintasan ng sanlibutan. Sa kasunod na bilang, ano ang babala ng Panginoong Jesucristo sa mga nakaranas ng pag-uusig na nagmamakahiya sa Kanya? Ang sagot, ikahihiya rin naman siya ni Kristo sa araw ng pagparito niya. Kung gayon, hindi kikilalanin ng Panginoong Jesucristo ang mga magmamakahiya sa Kanya sa araw ng pag-uukom. Sa ika-9 na bilang, anong damdamin ng mga apostol nang sila'y makaranas ng pag-uusig dahil kay Kristo? Ang sagot, sila'y nagalak at nangabilang silang karapat-dapat magbata o magtiis ng kaaliburahan dahil sa pangalan. Kaya ang mga apostol natuto Nung sila'y usigin, hindi sila nagdamdam, hindi sila nawala ng pag-asa. Kundi, naggalak pa sila. Bakit? Alam nilang naging karapat-dapat sila. Sa kasunod na bilang, dapat ba tayong maduwag o matakot kung dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay pagbantaan tayo ng kamatayan? Ang sagot, si Propeta Daniel ay hindi natakot sa kabila ng banta na ihahagis siya sa iungib ng mga leon. Alam natin kung ano ang nangyari kay Propeta Daniel. Oo, inihulog siya sa iungib ng mga leon. Pero dahil sa siya ay tapat na lingkod ng Diyos, ay hindi niloob ng Diyos na siya mapahamak. Sa kasunod na bilang, anong pangako ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiis ng pag-uusig dahil sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo? Ang sagot, aariin silang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos at tatanggap sila ng walang hanggang buhay. Kaya totoong mapalad yung mga dahil sa pangalan ni Kristo, sila ay inuusig at sila ay inaalimura. Malaki ang ganti sa kanila sa langit. Tatanggap sila ng walang hanggang buhay. Sa kasunod na bilang, anong uring buhay ang naghihintay sa atin sa kaharian ng Diyos? Ang sagot, doon ay wala ng gutom, uhaw, pag-iyak, dalamhati, at sakit, sapagkat ang lahat ng bagay ng una ay naparang na. Nakalulungkot na sa panahong ito, mga kapatid, pinag-uusig tayo hindi ng mga taga-sanlibutan, kundi ng kasalukuyang mga namiminuno sa iglesia. Marami sa atin ay
itinakwil na rin ng ating mga kapatid. At ang iba'y mga mahal natin sa buhay. Ang marami sa inyong mga kaibigan at mga kalaro na mga kapatid sa iglesia ay nilayuan na rin kayo o iniiwasan na rin kayo. Subalit, huwag kayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sa halip ay patuloy tayong magpatuloy sa paglilingkod natin sa Diyos at pananalangin sa Kanya. Idalangin natin na liwanagin niya pag-iisip ng mga umuusig sa atin. Subalit ang higit sa lahat ay tulungan niya tayo na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na nararanasan natin ngayon. Yan ang ating leksyon, mga kapatid. At bago tayo muling manalangin ay basahin natin ang paksa ng ating tinalakay. Ang pangako sa mga nagtitiis ng pag-uusig. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Pinahintulot mo. Muli kaming makasamba. Muli kaming maaralan ng iyong mga salita na pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin. Ama, hinihiling namin. Muli mo pong iunat ang iyong kamay, kami pakibasbasan at pagpalain para ang buhay namin magugol pa namin sa paglilingkod sa iyo. Muli mo pong pagpalain ang aming mga kapatid, basbasan ang kanilang sambahayan, bawat pamilya ng iyong mga lingkod, tumanggap ng iyong biyaya at pagpapala. Patuloy mong kaawaan ng mga magulang. Gamitin mo silang mabisang katwang namin sa pangunguna at pag-akay sa kanilang buong sambahayan sa katapatan ng mga paglilingkod sa iyo. Basbasan mo po ang kanilang mga anak. Inihiling namin, paglaanan mo sila ng mabuti at magandang kapalaran. Huwag mo pong ibibigay sila sa masamang sanlibutan, kundi sa lahat ng panahon ng kanilang buhay, maging mabuting mga lingkod mo para patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang basbasan at kalingain. Ama, nananalig kami ang aming mga pagsamba. Gagamitin mo malakas at mabisang kasangkapan para gabayan kami sa tamang landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Patawad po sa aming mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.